Coach Tim Cone aminado na na-outcoach daw ni Chot Reyes at maaaring sumuko na daw dito sa series na ito ngayong PBA Finals dahil hindi pa rin daw masolusyonan niya ang ginagawang depensa sa kanila ng TNT Tropang Giga. At ano nga ba ang totoong nangyari kay Brownlee? Bakit hindi nga ganun kaganda ang nilalaro niya ngayong PBA Finals? Talaga bang maganda lang ang depensa sa kanya? Or may iniinda nga siya ngayon mga ka-sports? Game 2 ng PBA Finals. Madami nga ang nag-i-expect na babawi na ang Ginebra at malaking adjustment ang gagawin nila. Pero tila wala masyadong adjustment ang nakita sa larong yun mga ka-sports. First basket ay nakuha nga ni Scottie Thompson. Tapos para naman sa TNT, sinundan naman ito ng putback ni Poy Eram. Siya nga ang nagpapahirap ngayon na big man dito nga sa Jeans dahil si Japet Aguilar hindi nga ganung aganda ang lalaro rin dahil nga sa ganda ng depensa na ginagawa nito sa kanya. Medyo magandang ang unang minuto dito ni Brownlee mga ka-sports dahil nga sa sunod-sunod na basket na nagagawa niya. Nakalama nga agad dito ang Jeans sa unang mga minuto ng quarter na ito mga ka-sports. Kaso yun nga lang, kada i-score nga itong si Brownlee, meron naman pambawi nga agad itong si RHJ dito sa pull-up jumper niya. Umabot pa nga ng double digit ang kalamangan dito ng Barangay Ginebra sa first quarter. At akala nga ng karamihan ay yun na yung adjustment ng Jeans dito. May big block pa nga nagawa itong si Brownlee dito kay RHJ at hiyawan nga ang fans. Tapos sabay fast break ng Ginebra para makiscore nga itong si Scottie Thompson. Kaso bago matapos ang first quarter, meron pang nagawang 3-point shot itong si Calvin Oftana para mapababa nga ang kalamangan ng Jeans. Sa second quarter, dito na naman nga gumawa itong si RHJ mga ka-sports dahil sa sunod-sunod na pagbasket niya. Meron pang ang possession na nagiging decoy siya. Yung tipong dadrive na siya sa loob tapos biglang i-kick out niya sa mga shooters niya sa labas. Diyan nga, magaling nga rin ang TNT sa pag-setup nga ng kanilang mga kakampi. Lalo na napapalibutan nga sila ng mga 3-pointers. Dahan-dahan na ngang lumamang ang TNT dito mga ka-sports dahil etong si Glenn Cabuntin ay nakapagtulong na nga rin dito sa kanila. Magandang adjustment nga ang ginawa dito ng TNT at tulad nga ng mga nakaraang game nila ay nag-focus lang sila sa game plan nila. Yung dribble drive tapos biglang kikikot nga sa 3-pointers nga nila. Kahit nga itong si Calvin Oftana ay sumali na rin dito sa list nga ng TNT. Sumali na rin kasi siya sa mga pagbuntos at dalawang 3-point shot nga ang napakawalan niya dito sa second quarter. Tapos si The Blur Jason Castro ay sumali na nga din. Meron pa nga siyang end one basket na nagawa dito sa late second quarter para at least mapalamang pa nga ang kanilang kupunan. Umabot na nga halos ng double digit ang kamalamangan ng TNT dito at parang nabaliktad nga ang laro sa isang iglap lang dahil sa run na nagawa nga ng TNT Tropang Giga. Ito nga yung kinakatakot ni Coach Tim mga ka-sports dahil aminado nga siya na na-outcoach na nga raw siya ni Chot Reyes dito at hindi na nga raw masolusyonan. Parang susuko na nga daw siya ayon sa isang rumors Pero sa third quarter mga ka-sports sa pagpasok nga nun, basket niya agad ang ginawa ni Brownlee para mapababa ulit ang kalamangan ng TNT. Nagkaroon nga sila ng mini run dito para magkaroon at mabuhayin nga ulit ang mga fans dito sa venue dahil napapansin nga nila na medyo tumatahimik na naman nga ang crowd. Nakuha pa nga nilang lumamang ulit dito dahil sa 3-point shot na nagawa ni RJ Abarientos. Hiyawan nga ang mga tao sa fans dito mga ka-sports dahil sa run na naman niya na nagawa dito ng Jeans. Kaso yun nga lang, tulad ng mga sinasabi ko kanina, 3-point shot nga ang pangbawi lagi dito ng TNT. Yung tipong mag-dribble sila tapos biglang i-kick out nga nila. Itong si Narayram Batak at Calvin Oftana nga ang isa sa nagpahirap nga ulit dito. Tapos isama mo pa nga dyan yung outside shooting din ni RHJ na akala nga nila ay hindi nga ganun aganda ang shooting niya. Pero pumapasok nga ang mga tres nito. Yun nga ang nagpalamang ulit dito sa TNT para makuha nila ang kalamangan ulit. Sa last quarter mga ka-sports, dito na nga makikita mo kina Brownlee at mga starting 5 ng Ginebra na pagod na nga sila dahil nga sa short rotation na ginagawa lagi ni Coach Tim. Oo, effective nga ito ng mga nakaraan at yun nga madalas ang ginagawa ni Coach Tim lalong lalo na kapag playoffs dahil yun nga ang effective sa kanya.
Pero this coming finals nga, at doon nga nahanapan ng butas ni Coach Chot Reyes ang kahinaan nga daw ni Tim Cone dahil nga sa pagiging short rotation na pinapaikot nga nito. Halata nga dito na Brownlee na pagod na nga siya at parang naubos na nga yung gasolina niya dito sa last quarter. Yung tipong dikit naman yung laban pero parang hirap na hirap nga sila maka-score dahil pagod na nga sila. Yung halos kahit tutukan na nga dito kay na JB na usual na nagagawa niya ay hindi niya na nga napapasok dahil halos siya na nga lang pumupuntos dito. At aminado na nga doon dito si Chot dito na nagagawa niya nga ang game plan nila. At lalong lalo na si Tim Cone na na-outcoach na nga raw siya. Yung tipong parang gusto niya na nga raw sumuko. Siguro dahil nga sa last quarter maaaring maganda nga rin ng depensa na ginagawa nga dito kay JB or sadyang pagod na talaga siya at kailangan niya nga ng contribution sa kanyang mga teammates na kailangan niya nga gawin. Kampante pa rin daw si JB mga ka-sports na kahit 0-2 nga sila ay makakabalik pa rin dito sila sa series na ito dahil nandoon pa rin yung tiwala nila sa isa't isa being Ginebra player.